Pag-usapan natin ngayon ang pagkikita, meeting o okasyon ng mga retired PME generals at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako, may kakabahan na ata dito eh. Kasi mayroong gathering ng mga Philippine Military Academy Alumni Association. Ang guest speaker nila si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, paano natin nalaman yan? Ito, mayroong po si retired Brigadier General Orlando De Leon, isa sa napaka-vocal critic ng administrasyong ito. I-pinost niya ito 8 hours ago. Sabi niya, I wish to thank the Philippine Military Academy Alumni Association, Eagle Fraternal Chapter Incorporated, for inviting me to its Christmas party. So, siguro kahapon, Christmas party. So, baka kagabi. I couldn't pass the opportunity to meet for the very first time the guest of honor, no less than President Rodrigo Roa Duterte himself. It was such an honor and privilege. Sir, my salute to you. Wow! Marines. Yun po ang sigaw ng mga Marines. The occasion afforded us to reminisce the past, especially those exciting cadet days. Moreover, it was an opportunity to reconnect with both upperclassmen and underclassmen whom I have not seen for quite a long time. Thank you, sirs, for the invitation. Ano kaya ang reaction? Ano kaya ang iisipin ng kampo ng administrasyon? Meaning, kasi ugong-ugong yung chat group ng mga PMEers na medyo dismayado na sila. Sabi naman ng isa, stable pa rin ang gobyerno kahit may noise, may nag-iingay, stable, sabi ng presidente. Ito, nagkita-kita na sila. It's a formal gathering. I don't know kung ilan PMEers, but Philippine Military Academy Alumni Association. So, hindi nabanggit dito kung ilan ang nag-attend. Nandyan, class 82 si General De Leon. So, na-meet niya yung mga upperclassmen niya. So, mga senior sa kanya, plus underclass niya. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. So, ulitin ko sana hindi nataranta. Hindi na naman magduda ang kabilang kampo. Baka may niluluto. Ano bang napag-usapan nila? Ay, wala naman. Gathering lang eh. Mamaya, if you still have time, iparinig ko yung speech ng Pangulong Duterte. Okay. G. Pagorayan. Sabi niya, congratulations sir at na-meet mo na si FPRRD in person. Hindi lahat ng tao na nagmamahal sa kanya may chance na makita siya personal. Eksakto yan. Ako, hindi ko pa na-meet ang Pangulong Duterte. Gustong-gusto ko siyang ma-meet. Sana, one of these days, ma-meet ko rin siya in person. Oscar Wege, ang laking gulo kung ipapa-aristo ito. Meaning, yung ICC, papa-aristo ng gobyernong ito. Nako, anong gagawin itong mga PMEers na lumalabas, nandun pa rin yung malakas na influence ni FPRRD sa kanila. Bakit hindi ang Pangulo ang kinuhang si Speaker? Bakit hindi si Speaker Martin Romualdez? Bakit ang Pangulong Duterte pa? Yan ang tanong. Okay, so Jerome Olaybar, salamat sir sa protekta kay Tatay Digong. Dapat walang iwanan sir hanggang dulo. Wendy, sabi niya, wala si BBM nito. Hindi talaga niya makukuha ang loyalty ng military sa kanya dahil karamihan sa kanila ay loyal sa bayan na pinagsisilbihan at pinoprotekta nila. Mabuhay po kayong lahat. Lai Leone, sabi niya, wow! Being a solid DDS supporter, we, my family, are proud of our Tatay Digong, FPRRD forever, na may malasakit at hinahangaan ng nakakaraming Pilipino. Ito, Nida Gitigan. Ito na yung sinasabi ko. May
mapraning na naman nito. Matataranta ba? Palingkod Brothers. Sir, papaano makapag-Christmas ng may peace ang current admin kung may PMA Christmas party kayo kasama ang former president? Mag-isip-isip na naman ng masama yun. EDSA Laflog Zapanta. The PMAers, our heroes, except Sonia Trililing. He made some fake accusation on the Dutertes while enjoying some of PRRD's legacy. Kate Albert. For me, this occasion held by military officers is a sign of unity and respect to our leaders and love for the country and its people. Sorry sa mga hindi imbitado. Probably they have their underground session. Baka may sekretong pinag-usapan. Hindi natin alam. Christmas party. Amiable Lumna. May magpapanik na naman. Tony Lara. Highly respected, war-torn noblemen of the military. You have the best guest of honor. His Excellency, may Tatay Digong. Tatay ng lahat. Greg Magpantay. Wow na wow, wow na wow. Ikaw at si Tatay Digong, grabe. Sana kasama rin si Captain Dado. Tony Balanggi. My salute to you, Sir General, for giving us the opportunity to see our dear beloved President. Jericho Zuzuki. Panic mode na naman ang Ngagba, White House now. Wendell Tanya. As a seafarer, my salute to this former President Rodrigo Duterte as a great president at all times, and to the PMA, Philippine Military Academy Alumni Association, Eagle Fraternal Chapter. Ana Torres. Wow, si Digong ang guest of honor sa PMA Alumni Christmas Party. Daming sundalo dyan. Ha, of course naman. Na mapraning na naman si yung nasa palasyo. Okay, so iparinig ko lang yung speech. Ipinost ito ni Third Floor Studio at nireposted ni PH Update. Tinanong muna ng Amerika, o ito mga State Department, umalis na tayo muna. Pag-usap kayo. Look at my country. Oh, how long have you been around to have you looked at it? Why is my country not progressing as the other? One is corruption. The other one is pagkasunod tayo ng Amerikano. Sabi mo na sa Amerikano, stay nila muna kayo. Kaibigan tayo. We will be deciding. We are a democratic government. We are attuned to democratic processes. Magkasabay tayo dyan. Pero huwag muna kayong makialam. Huwag ninyo makialam kasi hindi ninyo alam ang totoong Pilipino. Alam na yung theory lang, pero yung nakatira talaga dyan, parang may captain na mafia o yung mga mahirap. Yung mga hindi ko gusto yan. Sinasabi ko tanong sa dormitoryo pa ako. Magiging pag-away yan. Sabi ko kung kanyang-kanyang tayo, hindi ko patayan tayo dito ngayon. Okay, wala namang mga controversial statement si PRRD, no? Basta, klaro, asosasyon ng mga PMAers, karamihan sa kanila, generals, retired generals, guest speaker o guest of honor nila si PRRD. Ano kaya ang reaksyon ng taga-palasyo? Hindi kaya napraning na naman?